Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Maganda po ang balita natin kay Kai Sotto. Matutuwa po kayo dito. At pag-uusapan din natin ang debut game sa NBA Draft Combine ni Young Hansen at Lachlan Olbrich na kaibigan ni Kai Sotto. Double-double. Galing! Simulan po natin sa NBA prospect ng China na si Young Hansen. 19 years old, eto 7-footer. Makikita natin dito yung ginawa niya kanina sa debut game niya sa Draft Combine. Mga kaibigan, eto ang kanyang stats, 12 points at eto 19 minutes naglaro. Meron siyang isang rebound lamang at isang assist. At the same time mga kaibigan, yung plus minus niya minus 18, natambakan sila dito. Starter po siya. So ito nakadepensa rito si Hansen Young. Hindi po ako eksperto mga kaibigan, pero para sa akin, sa opinion ko, base sa laro niya mga kaibigan, marunong siyang gumamit ng katawan niya. Marunong siyang gumamit ng katawan. Tsaka may galaw siya mga kaibigan, maganda yung footwork niya sa poste. Yun nga lang, ang nakikita ko talagang concern sa kanya, yung ewan ko kung makakasabay to sa pace sa NBA kasi projected second round to. Hindi ko alam kasi medyo mabagal talaga siya lalo na sa pagbaba at sa depensa. Lateral yan, kita nyo ang bagal niya mga kaibigan makababa. Yan talaga ang concern ko sa kanya, tsaka yung motor niya mga kaibigan. So eto, punta naman po tayo sa kaibigan at dating teammate ni Kai Sotto sa NBL, si Lachlan Olbrich dito sa NBA Draft Combine. Panoorin po natin yung ginawa niya mga kaibigan. Ito po ay ibang game hindi sila magkalaban o wala talaga sa game na ito si Young Hansen. Ibang game po yon. So ito, tingnan natin yung nilaro dito ni Lucky Olbrich. Napakagandang ikot naman yan. Ito po ay 6'9", 6'10 na kaya maglaro ng ilang position. So ito, makikita natin dito yung stats niya mga kaibigan 23 minutes off the bench, 15 points, 10 rebound, 2 assists, 1 steal, 1 block mga kaibigan. Solid performance, impressive. Ang dami na rin nag-post ng mga scout about dito sa kanya sa Twitter at mga kilalang page. Talagang impressive daw pinakita ni Lucky Olbrich at nakakakuha ng atensyon sa mga NBA teams. So yan hindi talaga siya invited dito mga kaibigan. Kaya lang siya nakuha dito dahil napakaganda, impressive ang pinakita niya nung isang araw sa G League Elite Camp. So punta na po tayo kay Kai Sotto. Bago ko po ibigay yung magandang balita natin sa kanya, may quick update po ako sa kanya about dito sa kanyang team sa Japan. Mukhang magkakaroon po ng reveal. Eto nga ko si Gaya, ubos ang mga teammates ni Kai. Eto po ang post nila. Thank you, contract expired. Lahat ng imports, free agents na. At yung mga teammate ni Kai. At si Kai naman mga kaibigan, 1 year lang po yung kontrata niya dito Pero wala pa pong announcement. Possible dito pa din siya next season or ibang team. Ngayon, punta na po tayo sa napakagandang balita na nasagap ko mula po sa reliable source natin na nakakaalam po nito about Kai Sotto. Ito po ang message ko sa kanya para malinaw. Good morning my friend, do you think I can play already in late February to March 2026? Ang sagot po sa akin ay Kai around November to December. Andyan na daw po si Kai ng November to December. Magandang balita po ito mga kaibigan. Possible siyang makalaro sa first window ng FIBA World Cup qualifiers. At pag nakalaro po si Kai dito mga kaibigan, maganda yung chance natin sa New Zealand. At hindi po nakakasigurado sa atin ang Australia. At ito, supportan po natin at ipag-pray po natin si Kai Sotto. And please, like, comment, and subscribe po. Malaking tulong po yun sa akin. And shoutout ko po pala si Art Apilado ng Melbourne, Echo Lee, Mel Gaspe, Don Cinco Bellino, Oscar Madrigal Ortiz ng Tanawan City, Ronald Ira ng Cebu, Tarokme TV, PJ Manso, Dwayne Giselle, JB Santiago, Mark Anthony Cano, Batang Angono, Joey Del Mundo, Edward at Michael Avetria. Mga kaibigan, maraming salamat po sa suporta nyo.